Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mercy killing o euthanasia na kung tawagin ay isang paraan na naglalayang ipagkaloob ang kamatayan sa isang tao na may matinding panghihina o pagdurusa sa layuning bigyan sila ng kahupa-hupalang paglisan mula sa kanilang kalagayan. Ito ay maaaring maging isang controversial na issue at maraming aspeto ng etika, batas at moralidad ang kaugnay sa pamamaraang ito. Ano ang iyong gagawin kung ay iyong minamahal ay nakikita mong nagdurusa at nais nang tapusin ang kanyang paghihirap? Alamin natin ang kwento na hango sa tunay na buhay ni Sofia. Dear Mel Chanco, sabi nila ang buhay ay parang rosas. Kasi sa spaceship isasakay ka. Madaming kaligayahan at madami ding pagsubok. Isang bagong yugto sa aking buhay ang nagsimula sa universidad at sa di inaasahang pagkakataon, doon ko natagpuan ang aking unang kasintahan. May game, hambog ng Sagpro Crew. Unang araw pa lang minahanda kita. Bakit ba ganito ang aking nadama? Di man kita lubusan pagkilala. Ano naman, basta mahal kita. Unang araw sa school, ako'y nasa eskwelahan. Uniforme ay good, baka may maeksenahan. Siyempre, merong bagong chicks ngayon nag-enroll. Kaso yung iba mukhang pang shake, rattle and roll. Oh, pero iisa ang agaw pansin. Isang babaeng kumakain mag-isa sa kantin. Tapos lalo pa akong natuwa at lalong sumaya nung nalaman ko ang crush ko, classmate ko pala. Ngayon na madiskartehan, wala akong pake kung magtaray o mag-enartehan. Basta gusto ko lang sabihin salitang nakakasad. Sa exam ng puso ko, alam mo ba ikay pasado? Pero teka lang, pangalan mo di ko pa alam. Hoy, sir, wag kang maingay. Mahimik ka ma'am. Anyway, di ko pa rin alam pangalan mong banal. Pero pwede ba, tawag ko na lang sa'yo mahal. Unang araw pa lang minahanda kita. Bakit ba ganito ang aking nadama? Di man kita lubusan pagkilala. Ano naman, basta mahal kita. Second. Ngunit lahat ng kasiyahan ay may hangganan. Putang, mamaya ka lang ha, tatandaan ko yung mukha mo. Huwag ka sa akin.
patient's spinal cord is severely damaged, causing paralysis permanently from the waist down. We'll support you through your rehabilitation. However, regaining movement as of the moment may be challenging. Tila pinagsakluban ako ng langit at lupa at ng tubig at langis nang malaman ko ang masamang balita. Makalipas ang 10 taon, tila hindi bumuti ang kanyang kalagayan. Ngunit, mas lalo pang lumala ang kanyang sitwasyon. Hindi ko na alam kung saan patungo itong buhay na ito. Bakit ko ba ito nararanasan? Anong kasalanan ang ginawa ko para maranasan ko ito? Ang dami ko pang gustong gawin sa buhay. Ang mga pangarap ko, ang minamahal ko, ang girlfriend ko, ang pamilya ko, ang sarili ko. Para na akong nababaliw, walang ginagawa buong maghapon kundi humiga, tumunganga, umupo. Hindi makagalaw dahil paralisado. Putang ina, ang pabigat ko. Alam kong nahihirapan na sila sa sitwasyon ko. Pero ako ba? Pagod na ako. Hirap na ako. Kailan ba matatapos tong paghihirap na ito? Gusto ko nang magpahinga. Gusto ko nang sumuko. Ano to? Napag-usapan na natin to. Tito! Kausapin mo anak mo! Nak, ba't gusto mo nang mamatay? Di mo ba alam? Tito! Please don't. Paano naman kami? Ayaw ko na. Tama na. Buo na ba talaga desisyon mo? Di na ba magbabago yan? Umsim, buo na. May nahanap na kaming ospital sa Canada na pumapayag sa euthanasia. Desisyon nyo na lang ang hinihintay namin. Makalipas ang ilang buwan, pumayag na din kami sa kanyang hiling. Nak, pumapayag na kami. Handa na kaming palayain ka. At dumating na ang araw ng aming pamamaalam.
Sophia. Sophia, sa tingin mo ba tama at ethical ang desisyon ni Christian na magpa-euthanasia? Sa tingin ko ay ang euthanasia ay hindi ethical dahil mali sa mata ng Diyos. Ito ay nagtutulak ng masamang mensahe na ang buhay ay may halaga lamang kung wala ng pagdurusa at hindi nagbibigay ng sapat na proteksyon at respeto at sa dignidad ng bawat individual. Ngunit sa mata niya ay tama ito dahil nahihirapan na yung tao, nahihirapan na si Christian at siya ay nagdudurasa na. Kaya pumayag na kami sa kanyang gusto. Ikwento mo sa amin kung ano ang nangyari sa'yo simula nung mawala si Christian. 3 taon after mawala si Christian ay may nakilala ako sa Omegle na isang AFAM at nagpatayo kami ng beach house at ngayon ay may 2 na kami. Maraming salamat, Sophia, sa pagpapahayag ng iyong kwento. Pagkatapos naman nating mapanood ang episode ngayong gabi, isang mahalagang aral ang ating natutunan. Una, ang euthanasia ay kailanmang hindi magiging tama sa mata ng Diyos at hindi magiging ethical. Ngunit, kung titignan ito sa perspektibo ng biktima ng euthanasia, ito ay tama dahil siya ang nagdurusa. Ako si Mel Chanco, ngayon, bukas at magpakailanman.